John 14:23 to 29, sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami sa Kanya at mananahan sa Kanya. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Hindi akin ang salitang narinig ninyo, kundi sa Amang nagsugo sa akin. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito samantalang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa pangalan ko ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala sa lahat ng sinabi ko sa inyo. Kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Sinabi ko na sa inyo, ako'y aalis, ngunit babalik ako. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat dakilang Ama kaysa akin. Sinasabi ko na ito sa inyo bago pa mangyari, upang kung mangyari na, kayo'y manalig sa akin. Mga kapatid ko sa Panginoon, palakpakan natin muli ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Sige po, pwede na tayong maupo sa biyaya ng ating Diyos. Ulitin ko, ang ating gospel na binasa ay ang gospel sa darating na linggo sa ating inang simbahang Katolika. At kung tayo magsimba sa araw ng linggo, ito ang ating maririnig na babasahin. So, ang aking ibabahagi ngayon o ipadayag ay ang ayon diri sa atong gibasa ay pamagatan ko pong kalinaw o kapayapaan o peace, no? Kung ating pag-usapan, atong istoryahon niyo, kalandungo nato sa atong kinabuhi karon, kung atong pag-usapan ang kapayapaan na sinasabi sa talata 27, no, na sinasabi ng Panginoon na ito'y iyang ibibigay o iiwan sa kanyang mga alagad. Bakit sinabi niya ito sa mga alagad? Yanong yan yung gisulti sa mga alagad o mga tinunan tungod kay ang mga tinunan na itong panahon na ay punong-puno ng kahadlok, no? Punong-puno sila ng takot, pagkabalisa. Ang kanyang mga alagad walang kalinaw sa kinabuhi, walang kapayapaan. No? Dahil ang parting ito, ang sitwasyon na ito, maukini ang pagkahuman sa kanilang huling hapunan, kung saan pagkatapos nito ay dakpi na ang Panginoon at doon sa krus ng Kalbaryo ay patayin at ipako sa krus. So ito, bago mangyari yon at bago siya mamatay at muling mabuhay at babalik sa piling ng Ama, ay kanyang kanyang sinasabi sa kanyang mga alagad na kinahanglan na kaninyo ang kalinaw, akong ihatag kaninyo, iiwan ko sa inyo ang kapayapaan, at ang kapayapang ito ay mula sa Kanya at ito'y sa pamamagitan ng banal na Espiritu. No? Ito po yung banal na Espiritu na ibibigay niya sa Kanya mga alagad. Sa totoo lang, ang atong Panginoong Jesucristo ay may authority sa pagsulti ninyo. May authority siya sa Kanyang sinasabi na iwan niya ang Kanyang kapayapaan. Bakit? Dahil siya ay ang prinsipe ng kapayapaan. Siya ang Prince of Peace. Sabi po dyan sa Isaiah chapter 9 verse 6, sapagkat ipanganganak ang isang sanggol na lalaki at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. So, ang atong Panginoong Hesukristo ang prinsipe ng kapayapaan. Subalit,
ang kapayapaang ito o ang kalinaw na iyang ibilin sa iyo o ihatag sa iyong mga alagad ay di ni basta-basta matatanggap. At sa atong panahon, bilang kita po'y mga alagad o mga tinunan sa atong Panginoon Jesucristo, kining tinatawag na itong kalinaw sa kinabuhi o kapayapaan ng buhay ay hindi basta-basta na lang maangkin o mapapasa atin ang kapayapang ito, kundi kailangan mayroon tayong gagawin. Amen? At ang kapayapaang ito, matatanggap natin sa pamamagitan ng ating pagtanggap. Hindi basta-basta mapupunta sa atin kung hindi natin ito tatanggapin. Dahil anumang pagbibigay sa atin, kahit regalo yan o libre yan na ibibigay sa atin, depende pa rin sa atin kung ating tatanggapin o ato na siyang dawaton. Amen? Parang muhatag ang regalo sa isang may birthday. Pag may birthday ang isang tao o sinong may birthday sa atin, mga kapatid at kapatiran o imong mga igsoon o kinsa pa man, imong anak, bibigyan mo ng regalo, pero depende pa rin yan kung iyang dawaton. Amen? Regalo man yan, subalit kung hindi niya tatanggapin, hindi rin mapapasa kanya. Katulad din ito sa ibinibigay ng Panginoon Kristo tungkol sa kapayapaan na kanyang iiwan sa kanyang mga alagad. No, ngayon, paano ang pagtanggap sa kapayapang ito? How is the acceptance of this peace? O paano natin ang pagtanggap o paano ang pagtanggap sa kapayapang ito na ibinibigay ng Panginoon Kristo sa atin? Una ay put your trust to the Lord. No? Put your trust to the Lord. Mo ni ang atong buhaton. Para nga ang kalinaw ay atong madawat sa atong kinabuhi. Na kung punong-puno ka ng kabalisahan, punong-puno ka ng takot, daghan kay tagibati nga kahadlok, nga balisang-balisa ka, tungod sa mga nanghitabo, nining atong kapaligiran, o kung sa may nanghitabo sa atong mga mahal sa kinabuhi, sa atong kinabuhi mismo, nga maghahatag ka na itong kabalisahan, ang atong buhaton, ipagkatiwala natin sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Wala tayong ibang gagawin, kundi ipagkatiwala na natin ang lahat. Sa halip na matakot tayo, dapat nasa ating puso ang Panginoong Jesucristo na mayroon siyang iniwan sa atin, may binigay siya sa atin. Kaya nga, pag binigay niya sa atin at atin itong tanggapin, matatanggap natin ito kung may pagtitiwala tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Proverbs chapter 3 verse 5, kayawi ka magtiwala buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. So, isa ito sa nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating kapanahunan, sa ating mga minsan, sa ating kapwa, no, o sino pa man, na minsan, pag ang tao nananangan sa kanyang sariling kaalaman, sa kanyang karunungan, nakakalimutan ang pagtitiwala niya sa Diyos. Nawala, no? Kapag marunong ka na, parang nakalimutan mo na may Diyos ka pala o may Panginoong Jesucristo ka pala sa buhay mo na mas higit itong nakapagbigay ng solusyon sa anumang mga problema, sa anumang pangangailangan natin. Amin po ba? So, mawawala ang ating mga kabalisahan, katakot o ano pa man yan, kapag may tiwala tayo sa Panginoong Jesucristo. Amin po ba? Kahapon, doon ako sa Rizal, no? Habang nagsimula ang prayer meeting, ang nagsasalmo, biglang nalaglag yung bata sa silya, naugbok ang ulo. So niloom, no? Ako kay
ga-review ako sa akong topic, nakagubot na sila dito sa alwan, no? Kagulo sila dahil ang bata ay di na mo tingog niya, luom ba? Nahadlok sila. So ako nakita ko, niduol ko. Sabi ko, matakot, inapin-reover ko. Sumitingog na yung bata. So ano ibig kong sabihin? Huwag tayong mataranta, dayon. Sabi ko na ng mga sitwasyon na may mga kakuliang dumating sa atong kinabuhi, ayaw mo kahadlok, di taangay na mahadlok. Nganong di taangay mahadlok? Kay naa si Kristo, nandyan si Jesus, na dapat ating ipagkatiwala ang lahat sa Kanya. Dahil anumang gagawin natin, wala tayong magagawa kung wala si Jesus. Amen po ba? So put your trust to the Lord. Yan ang dapat natin gawin. Wala tayong halimbawa, no? Nabigo man tayo sa mga gusto natin, tulad ng ganitong panahon na ag-eleksyon, di man tayo nagtagumpay sa gusto nating iboto, wa man sila makadaog, pero ipagkatiwala natin sa Lord ang tanan nining kalibutana na naa siya buhaton para sa kayuhan sa atong gobyerno. Amin po ba? Kaya kinahanglan ipagkatiwala nato. Ibig sabihin, pag nagtiwala ka sa Panginoon Kristo, patuloy kang mag-ampo, patuloy tayong nagpe-pray kay Lord, pagkatiwala natin sa Kanya ang lahat, na Lord, kaning among bagong presidente karon na mulingkod, hasta mga kasamahan, mga senador, congressman, mayor, at iba pa, na kanilang pagabuhaton, gagawin nila ang lahat na ayon sa iyong kalooban. No? Ipagkatiwala natin sila sa Panginoong Hesukristo. At ito'y sa pamagitan ng ating pag-ampo. Amen po ba? Di tayo hinto sa pagpe-pray. Dapat hindi lang una o pangalawa, bawat araw na dapat nating ipag-pray ang mga namumuno sa atin na maging maayos ang kanilang gagawin, kanilang mga plano para sa ating bansa na maging maayos. So yan, pasabutan na put your trust to the Lord. Ang ikaduha, entrust all your burdens to Jesus, no? Buti pasabutin ibigay o ihatag nato ang unsa mga problema sa kinabuhi. No, dita angay nga mahadlok gyapon kung sa mga problema nato, kung unsa mga moabot na dili maayong kahimtang, magakakulian sa kinabuhi sa kawad-unon sa atong panginabuhi. Ayaw kabalaka, no? Unsa mga problema, may problema ka sa imong anak, may problema ka sa imong asawa o bana, ihatag na nato sa Panginoong Hesukristo. Amen po? Ibigay natin kay Jesus ang mga problema na dumarating sa ating buhay. Dahil ang sabi sa Mateo 11:28, lumapit kayo sa akin kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanan at kayo'y pagpapahingahin ko. Amen? No? So, ibigay natin. Katulad nung nangyari din sa akin. Noong araw, ang aking anak, no, may problema. Maliit pa lang siya. 4 na taon pa lang yung anak kong lalaki. Lumulubo dito sa lalamunan. No? Pagka nanggigigil siya, yung magsalita siya ng medyo gigil, lulubo dito, murag ka ng pabaw lang sa manok. So napansin ko, ano ba nangyari dito sa aking anak? So pina-check up ng aking may bahay. At ang sabi ng doktor, opera. Opera. Pera. Ang sabi ng doktor, pera. Magkano? 25,000. Atong panahon na 1984 o 86. Hindi ako nagkamali. No? 86 o basta 80s na yun, no? Ang edad ng anak ko 4 anyos. So, may kwarta, walang pera sa panahon yun na ganong halaga. So sabi ng asawa ko, mag-ipon muna kami, Dok. O sige, pag nakaipon kayo, saka natin operahin kasi mahirap yan. Pag hindi na-opera yan, pag hindi natanggal yung maliit na tissue sa lalamunan, sa imong anak, mawada na siya tingog. Wa na siya tingog yun. Muna, no? So sabi namin, ganun ba? O sige, Dok. So nag-ipon kami, nilabay ang upat ka, tuig. Ha?
Lumipas ang 4 na taon at ganun pa rin lumulubo ang lalamunan ng anak ko. Kaya sabi ng asawa ko, pa-check up, opera na natin. So sabi ng doktor, sabi sa asawa ko, major operation ang gagawin natin sa iyong anak. Paano major operation? Bubutasan dito sa balikat, lalagyan ng tubo, at dito hihinga ang anak ko. Aba, sabi ko mukhang delikado. No? Biro mo yun, bubutasan ang balikat, doon hihinga ang anak ko. Ang tanong, anong kasiguraduhan? Anong kasiguraduhan sa buhay ng aking anak? Sabi naman ng doktor, 50-50. 50-50? Mugasto ka ganon kalaki no halaga. Nung panahon 25,000, malaking halaga yan. Ngayon, wala nang kwentang 25,000. So, nato, dako-dako paghalaga. No? Malaki-laki pang halaga ng 25,000. So, sabi ko, pambira, gagasto ako ng ganon, tapos wala palang kasiguraduhan ang buhay ng aking anak. Kaya sabi ko, ito ang binitawan kong salita sa aking asawa, huwag nating paopera yan. Total, ibinigay ng Panginoong Hesus yan sa atin, ibalik natin sa Kanya. Ibigay natin sa Kanya yan, siya ang magpapagaling yan dahil galing naman sa Kanya yan. Amen? Anong ibig ko sabihin? Yung lubos na pagtitiwala ko sa Panginoon. No? Lumapit ako sa Kanya at ibinigay ko ang lahat, ang anumang bigat naming naramdaman para sa anak namin. Dahil nga po yun, lumulubo ang kanya lalamunan, subalit ito nga, malaki ang gastos at 50-50 pa ang buhay. Sabi ko, wag nang ipa-opera. So walang pera, di nagkapera ang doktor. So binigay, lumipas at lumipas ang taon, hindi nahitabo mangyari o hindi nangyayari, no? Hindi nangyayari ang sinabi ng doktor na mawalan ng busis ang anak ko. Lumaki, naging binata, lumalaki lalo ang busis, at hanggang nakagraduate sa college, hindi nangyari ang sinabi ng doktor. At napansin namin, hindi na lumalaki ang lalamunan ng aming anak. Anong ibig sabihin? Pinagaling siya ng Panginoong Jesucristo. Amen. At ngayon, may asawa na siya, may pamilya na siya. Ayun, nandun sa ibang bansa bilang seaman. So, anong ibig kong sabihin? Kung ano man ang ating mga bigat, naramdaman, ano man mga problema, mga pagsubok na ating nararanasan, ay ibigay natin sa Panginoong Jesucristo. Entrust all your burdens to Jesus. Amen? Ang ikatatlo na dapat nating gawin, accept Jesus as your personal Lord and Savior. Tanggapin si Jesus bilang personal mong tagapagligtas ng iyong buhay. Amen po? Dahil ayon sa Roma 10:9, kung ipahayag ng inyong mga labi na si Jesus ang Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Amen? So ito ang susi na mawala ang ating mga takot, mga pangangamba, pagkabalisa, o ano pa man yan, mga anxiety sa ating kinabuhi, at mapapalitan ng kalinaw o kapayapaan. Tanggapin mo si Jesus na iyong personal na Panginoong Diyos na tagapagligtas. Amen po ba? Kung naman tayo sa kagipitan, alalahanin mo si Jesus ang may kapangyarihan sa buhay natin. Kaya tayo niyang iligtas. Amen po? Amen. Ang ikatatlo na dapat gawin upang makamit natin ang kapayapaan na mula sa Panginoong Kristo, confess all your sins to Jesus. Amen? Ikumpisa natin. Sabihin natin kay Jesus ang lahat nating mga pagkakasala.
Amen? Dahil yun ang sabi ng Isaiah, chapter 1, verse 18. Sabi dito, halikayo at magliwanagan tayo, gaano man karami ang iyong o ang inyong kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat na yan. Kahit na kayo'y maruming-marumi sa kasalanan, kayo'y magiging busilak sa kaputian. Amen po? Bakit anong koneksyon sa kasalanan? Paano ito maging koneksyon sa kapayapaan nating matatanggap? Sa totoo lang, mga kapatid ko sa Panginoon, kapag ang tao alipin ng pagkakasala, wala itong kapayapaan. Kapag tayo nakagawa ng pagkakamali sa ating kapwa o kanino pa man, hindi tayo mapapalagay, hindi tayo basta makakatulog, wala tayong kapayapaang mararanasan. Pagkabalisa lagi, yung tunay na, ibig sabihin, tunay na kabalisahan ang maramdaman mo kapag ikaw ay nagkakasala. Amen? Kaya ano dapat ating gawin? Dapat makalaya tayo sa kasalanan na umaalipin sa atin. Ang isang example lang dyan, kapag ikaw nakasala ka, nakahimo kag sayop sa imong bana, takot na takot ka. No? At wala kang kapayapaan, wala kang kalinaw sa imong kinabuhi dahil natatakot ka na baka malaman ng iyong asawa na mayroon kang nagawang hindi mabuti sa kanya, nagkaroon ka ng takot, pangangamba, at yan magdadala sa buhay ng bawat isang na nagkakasala doon sa tinatawag na walang kapayapaan. Amen po. So kailangan ikumpisa natin sa Diyos o sa Panginoong Hesus. Sa pamamagitan ng mga lingkod niya, ikumpisal natin sa ating mga kaparihan na binigyan ng authority upang tayo doon mangumpisal, o kung wala man mga kaparihan, direkta rin tayo na maghingi ng tawad sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mga pagsamot, panalangin, bago matulog o anumang oras na gusto tayong humingi ng kapatawaran sa Diyos sa nagawa nating pagkakasala. Yan ang dapat ating gawin. Amen. Lalo na bago matulog, dapat tayo ay magdasal, mag-pray tayo na tayo patawarin, hingin natin ang kapatawaran ng ating mga pagkakasala ngadto sa atong Panginoong Hesukristo upang tayo maging malaya at payapa kang mamumuhay. Amen po? Pagkapayapaang tunay ang ating mararanasan. Kapag naghari na si Hesus sa ating buhay, siya na ang pumalit sa ginawa nating pagkakasala at naging malinis na tayo. Tunay na kapayapaan ang ating mararanasan. Amen po? So napagkasarap ng ating buhay kung tayo na sa Panginoon. Amen po? Kaya wag nating hayaan na mahiwalay man tayo ng saglit sa ating Panginoon sa pamagitan ng ating mga ginagawa. Minsan nakagawa tayo mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos, at ang mga bagay na ito ay kinamumuhian ng Panginoon at tayo mapapawalay sa Kanya. Kaya ang ating paghariin ay ang banal na Espiritu na iniwan niya sa ating buhay upang itong Espiritong ito magtuturo sa atin, gumagabay o magiging gabay natin sa ating buhay upang tayo hindi makagawa ng mga bagay na labag sa kalooban ng Panginoong Diyos. Amen po? So yun po, no? Confess all your sins to God. At ang panghuli, mga kapatid ko sa Panginoon, enthrone Jesus and proclaim that He is a King. No? Itataas natin si Jesus at ating ipagsigawan sa ating buhay na siyang hari ng mga hari. Siyang hari sa ating buhay. Amen po ba? Unang Kronika, Kabanata 29, talata 11, sa iyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, pagkat iyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa iyo ang buong pamamahal at ikaw ang hari ng lahat.
Sa iyo magmumula ang kayamanan at ang karangalan. Taglay mo ang kapangyarihan at kadakilaan. At ikaw ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Anong ibig sabihin? Lagi natin siyang paghariin sa ating buhay. Ibig sabihin kapag naghari siya, naghahari siya sa pamagitan ng ating pagbabago ng takbo ng ating pamumuhay, pagsasabuhay sa kanyang mga salita. Amen po. At patuloy na paghariin ang kapayapaan sa ating buhay. Kapayapaang hindi natitinag, hindi na mawawala, hindi na babago, kasi ang kapayapaan na mula sa ating Panginoong Hesukristo ay kapayapaang hindi basta o hindi nawawala. Nagpapabilin, no? Ang kapayapang ito kapag tinanggap mo ang Diyos sa buhay natin sa pamagitan ng Espiritu ng Diyos na kumikilos sa buhay natin. Ang kapayapaang ito ay patuloy nating mararanasan. Hindi ito katulad ng kapayapaan na nakukuha natin sa mga bagay sa mundong ito. Ang mga taong iba o may mga tao na ang kanilang kapayapaan naramdaman kapag mayroon silang nabibiling magagandang gamit, mayroon silang malaking bahay, mayroon silang mga bagong sasakyan, at iba pa, etc. etc. Subalit, kapag nawala ang mga bagay na yan, ang kapayapaan rin yan ay sabay na mawawala. Amen? Pero ang kapayapaan na mula sa Panginoong Hesukristo sa pamagitan ng Espiritong Banal na kumikilos sa buhay natin, anuman ang sitwasyon na ating nararanasan, anumang kagipitan o ano pa man yan, mga problema, iba't ibang sitwasyon ng buhay, hindi nawawala ang kapayapaan dahil nandyan patuloy tayong nagtitiwala sa ating Panginoong Hesukristo. Amen. Nandyan ang kanyang banal na Espiritu na patuloy na kumikilos sa atin at patuloy na nagbibigay ng kalakasan lalo na sa ating pananampalataya. Kung wala ang Espiritu ng Diyos na kumikilos sa buhay natin, hindi natin magagawang manalig o mananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, sa ating Diyos na hindi natin nakikita. Amen po ba? So, mga kapatid ko sa Panginoon, ito lang ang aking ibabahagi sa inyo tungkol sa kapayapaang iniiwan ng Panginoong Hesukristo sa kanyang mga alagad noon at maging sa atin. No? Ang kapayapaang ito ay mapapaa sa atin kapag tinanggap natin ito sa pamagitan ng ating pagtitiwala. No? Put your trust to the Lord. No? Pangalawa, entrust all your burdens to Jesus. Ang ikatulo, accept Jesus as your personal Lord and Savior. Pang-apat, confess all your sins to Jesus. Panglima, enthrone Jesus and proclaim that He is a King. Amen? Yan po ang acronym ng peace. Tumayo na po tayo.